Na-confirm din kagabi. Ngayon, sabi ni Pastor Nicky kagabi, I really believe doon na meron tayong apat na tinatanim eh. Isa word, salita ng Diyos, then belief, then faith, then vision. Then pasok na pasok siya kasi yung piniprepare ko talaga. Ang title nito is, Are You a Believer? Marami kasi tayong pinagpe-pray. Marami tayong gustong mangyari sa buhay natin. Marami tayong mga inaasam. Maraming mga, doon nga sabi ko, siguro libo na yung mga napag-pray ko doon. Simula nang, ang dami nagpapapray. Ultimo makapasa sa board. That time kasi yung week na yun, puro board eh. Ang dami nagpapapray makapasa. Ang dami financial breakthrough, dami healing, ganyan. Iba, business, ganun. Ang dami nagpapapray. Kasi sinasabi ko nga na, yung prayer ko, hindi ako powerful. Yung prayer ko, hindi powerful eh. Ang powerful, yung pinagka-prayan natin. Sinasabi ko sa kanila yon. And ako tinutulungan ko lang kayo, dinudulog ko lang. Kasi ako, I have faith and I believe na buhay at Diyos nakikinig siya. And in that way, natutulungan ko sila na lumapit sa Diyos. Pero, ito yung pero kasi mga kapatid eh. Kahit na anong pag-pray ko rin sa'yo, kung ikaw mismo hindi naniniwala, baliwala rin yun eh. At ito pa, ano yung tamang paniniwala? Ito. Kasi marami din ang lumalapit kay Lord. Nakita ko na sa dami ng tao eh. Marami rin na lumalapit sa Diyos kasi may pangangailangan lang. Kasi may gusto lang ipag-pray. Okay, mind you guys wala pong problema doon. Kayang-kayang gawin ng Lord yun. Walang problema kay Lord. Pero itong sabihin ko kailangan itama muna natin kung ano yung unang-unang dapat nating pinapaniwalaan. Ayan. Sabi ni Jesus sa John 11:40, Did I not tell you, hindi ko ba sinabi sa'yo, that if you believe, you will see the glory of God? Ano raw? If you believe, kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Walang boundary. Kailangan mo lang maniwala. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayon, nagkaroon ako ng clear definition. Dati kasi for me, faith and believing para sa akin dati is same lang eh. Yeah, if you have faith, you believe. Ngayon, nagkaroon sa akin ng clear definition eh. Ng clear distinction. Iba yung paniniwala, iba yung pananampalataya. Kaya nga doon sa apat na tinatanim, magkahiwalay yung paniniwala at pananampalataya eh. Nauna yung paniniwala. Kailangan ng tamang paniniwala. Right believing. Oh, hallelujah. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ko pa sinabi sa iyo na kapag naniwala ka, you will see the glory of God. Meron po ba akong kasama ngayong gabi na naniniwala? Hallelujah. Let's bow our head and let's all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you and we acknowledge your holy presence right here in the midst of us. Maraming salamat, Ama, sa pagpapaunlak ng iyong wagas na presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon, dinadakila ka namin. Marami pong salamat. Right now, Lord, inihingi ko ang iyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin mo lang ako bilang isang instrumento mo, Panginoon, to reach out, to share your vision, to share your word, your revelation, na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat sa pagbibigay sa amin ng aral na ito tungkol sa tamang paniniwala. Thank you, God. Kayo maluwalhati. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ako, si AJ, 14 years ng Christian. Ako, 2006, 18, tanda ko na rin sa, tanda na rin sa faith pag iniisip mo talaga. Matanda na, matagal na. Ako, meron akong prinsipyo bilang isang Christian. Ito ako. testimony ng buhay ko to. Yung sabing, all things are possible to him who believes. Ayan pong saltang yan, prinsipyo ko po sa buhay yan. Na walang imposible sa taong naniniwala. Hanggat kaya mong paniwalaan, walang imposible. Ang storya po niyan,
Eh di, nagtitipon-tipon yung mga disciple ni Lord. Nagpapagalingan sila. Ako, dami ko na palayas na spirit, dami ko na pagaling, dami ko na ganyan. Then, may isa doon na hindi nila mapalayas-layas ang spirit, ang masamang spirito. Kaya pumunta na yung mga skriba, mga teachers of the law, nakisali na sa usapan. Hanggang dumating si Jesus. Then, ano po pinagkakaguluhan nyo dyan? Sabi nga na, ito Panginoon, kahit anong gawin namin, hindi namin mapalayas. As nagmakaawa yung tatay. Kasi simula pagkabata raw, kapag inaatake yung anak, bumubula yung bibig, sinasaktan yung sarili. Then sabi ng tatay kay Jesus, if you can, kaya mong pagalingin yung anak. If you can. Ito sabi, kung kaya mo. Sinabi kay Jesus, kung kaya mo, mapagagaling mo yung anak ko. Ang sagot ni Jesus, Jesus said to them, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. At hindi natapos doon, help my unbelief. Tulungan mo ako, Panginoon, na ma-overcome ko yung unbelief ko. Church, clearly, there is no question that nothing is impossible with God. Wala na po tayong pag-uusapan doon. Wala talagang imposible sa Diyos. E nalalanga niya yung buong universe na walang kahirap-hirap. Ano pa bang imposible sa Diyos? And clearly, there is no question that God is willing. God is very willing. Amen to ba? Naibigay nga niya si Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan God is very willing. Kung tinatanong mo kung gusto ng Diyos na pagalingan ka, God is very willing. Gusto kaya ng Diyos na magkaroon ka ng magandang buhay? God is very willing. It's all nasa scripture. Di ba sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So clearly, God is willing. So there is no question that God is willing sa mga pinagpe-pray mo, sa mga hinihiling mo, sa mga desires mo. Pastor, paano naman yung mga desire lang? Hindi naman need to Mga desire lang ng puso ko to God is willing din. May word din si Lord yan, tama? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. So, willing si Lord. So, walang question sa kanyang kung walang imposible, walang question kung willing siya. The question is, do you believe? That's the question that you need to ask yourself. Hanggang saan mo kayang paniwalaan? Kaya mo bang talagang maniwala? Yan. In my life, 18 years as a Christian, that is my testimony. Bago ako nung bata-bata akong Christian, bago ako naging Christian, tinanggap ko na sa sarili ko na wala na, nasira na yung buhay ko. Maling mga desisyon sa buhay. Sa pagre-rebelde ko, wala, nasira na yung buhay ko. Ang dami kong di ko natapos pag-aaral ko, napabisyo ako. Wala na. Parang there's no hope for me. Noong mga panahon na yun. Ay na yung pinaniniwalaan ko. Pero nung natagpuan ako ng Panginoong Jesus, at sabi ko nga, first verse, Matthew 6:33, pinaniwalaan ko yun, mga kapatid. Hindi pa faith, pinaniwalaan ko yun. I believe the word. And I took it literally. Hanggang yung word na yun, ito, mind you guys ang word ay seed. Naalala nyo yun? Yung unang tinatanim natin, seed. Meaning to say, pag tinanim mo ang seed, tumutubo. Tama po ba? So from one word na naitanim sa puso ko, ano yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naniwala ako, pinaniwalaan ko yan. So I believed. I really believed na hindi dito magtatapos yung buhay ko. Amen. That's why hindi naman sinacrifice. Talagang willingly, I offer my life to the service of God. Talaga totoo po yun. Talaga wala na akong pake. Talaga kinalimutan ko lahat, mga kaibigan ko, banda ko, wala.
mga sariling desires, wala. I believe. Then, Christian na. So, Christian na, okay naman. Wala akong pangangailangan na hindi binigay ni Lord. Pero meron pang mga time sa akin, mga bago-bago pa na feeling ko, okay, Christian ako, pinoprovide ni Lord yung pangangailangan ko. Pero ang tingin ko nun, siguro pero hanggang dito lang siguro ako. Ito pa, hindi pa ganun yung iba pa yun, mababaw pa yung paniniwala ko. Parang, siguro hindi ako magkakapamilya, mga ganyan. Kasi paano ako magkakapamilya eto lang naman ako. Wala naman, kano lang naman kinikita as pastor. Parang hindi kaya. So okay lang ako. Pero as time goes by, yung isang word ng Matthew 6:33, dahil na itanim, tumutubo. Dumadami. From one word, ito miracle ng seed From one seed, kapag tumubo yung seed at namunga, simula sa isang butil, pag yung bunga niyan, sangkatutak na seed na yan. So, simula sa Matthew 6:33, namunga po yun. Nagkaroon na ng Jeremiah 29:11, nagkaroon na ng Philippians 4:19, nagkaroon pa ng Ephesians 3:20, nagkaroon pa ng Joshua 1:8. These are my life verses. Nagkaroon pa ng Mark 9:23. Hindi ko po pinagayabang, wala naman ako pwede pagmayabang, kilala niyo naman yung buhay ko But nung tumubo po yung faith ko, yung paniniwala ko dumami. I really believed, I really believed that God bibigyan ako ng pamilya. Dumating na, I really believed. Hindi ko alam kung paano. Nagsimula nga yun, sa kotse lang That time talagang nabubuo na yung paniniwala ko sa Mark 9:23 that all things are possible to him. I believed. Wala akong trabaho noon, but I believed. Magkakakotse ako. I believed. Nagkaroon ng kotse. Sa totoo lang, kung kilala niyo ako, imposible na yun sa akin. Buong buhay, nagtatrabaho. Ako, hindi ko na nilalang yun ngayon. Dati nilalang ko lang ako isang hamak na Christian lang na namanampalataya na, hindi na ganun. Dati nung mababaw pa. Ngayon, I can clearly, with confidence na sinasabi ko sa inyo, na lamang ako kasi naniniwala ako. Hindi kalugihan ang naniniwala sa Diyos. Hindi ka malulugi kapag naniniwala ka. Then, nagkaroon na ng, ikakasal. Wala naman kaming pera. Kaya hindi ako naniniwala na magkakapamilya ako. Pero, hallelujah, to God be the glory. Ikinasal kami, magical din. Hallelujah. Ang ganda. May bahay kaming tinuluyan. Hallelujah. Who could have thought? Wala naman akong trabaho. Nung kinasal ako, wala. Church. Ngayon, hindi ko nilalang yun. Hindi ko na nilalang yun. This is a great privilege. Kasi sabi, ang totoong mayaman, hindi yung maraming pera sa bangko. Ang totoong mayaman, yung kaya mag-tap in sa divine resources ng God every time kailangan niya. Every time that He will be needing it. Alam niya ang resources ng God is unlimited. And I believed. Sinasabi ko po inaari ko lahat to, hindi dahil swapang ako. Sinasabi ko po to as testimony. Dahil kung ako, kayang maniwala at kayang patunayan ng Diyos na totoo, mas lalo kayo. Lagi ko sinasabi sa mga youth yan, by all means, mag-aral kayong mabuti. By all means, magtapos kayo ng pag-aaral. Dahil for sure, kaya kayong dalin ng Diyos sa the best version, sa the best na inihanda ng Diyos sa mga buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Pero ito na. Yung belief natin, pakinggan mo naman mabuti. Yung paniniwala natin kasi dapat, hindi lang yung paniniwala sa mga bagay na material na gusto natin. Hey.
So mukha lang ganun yung sinasabi ko na I believe, bibigyan ng kotse, I believe, bibigyan kami ng bahay. I believe, mukha lang material yung sinasabi ko. Hey, mukha lang material lahat ng pinapaniwalaan ko. But I want you to know, sa likod ng maskara, sa likod ng tala, ang totoong dapat unang pinaniniwalaan. The first and foremost that we need to believe. Pakinggan mo itong mabuti. Kasi mali. Mali ang pagkakaintindi mo. Mamimisquote mo ako pag umalis ka na. Ay, okay na. Ang ganda ng revelation ni Pastor. Umuwi. Pinagkalat pa siya. Ay, kailangan na palang maniwala tayo. Magkakabahay tayo. Magagandong. Huwag ka kasi umalis agad. Para dumating ka sa punto ng paniniwala na sigurado ka na kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay, lahat ng inihingi mo, ang unang dapat sure ka na pinaniniwalaan mo. Alam mo kung ano? Number 1, Jesus is the Son of the living God. Kailangan sure ka na naniniwala ka dito. That He is the Savior of the world. Hey, alam mo kung bakit? 90% ng populasyon ng mundo naniniwala sa Diyos. But not everyone believed in Jesus. Hindi totoo na sinasabi nila, hindi, parehas lang naman Diyos natin, di ba? Iba-iba na ng pangalan. We may believe in the same God, but if you will not believe in the one that He sent, para ka lang nangangarap ng gising. Para ka lang nag-window shopping sa labas lang. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos na pwede mong maklaim. But unless ma-qualify ka, bali wala. Tama po ba? So walang sense na naniniwala ka na makakatapos ka ng pag-aaral, na makukuha mo yung bahay, makukuha mo yung gusto. Walang sense po lahat yun. Walang kabuluhan lahat yun. Kung unang-una, hindi ka naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ay, nako. Mamaya, makikita niyo kung bakit gaano kahalaga. Ito ang unang-una dapat. Why? Mawala na ang lahat. Mawawala ang lahat. Pero kung yung paniniwala mo sa Panginoong Yesus ay nananatili, kaya kang dalhin ng Diyos kahit saan. Masasabi mo, for me to live is Christ and to die is gain. Ibigay man ng Diyos o hindi, so be it. It's okay. As long as you have Jesus. Why? Ay, naku po. Kakasabi lang ni Pastor Nicky kanina, prinsipyo ko rin yun. Walang pwede magsabi dito na bukas buhay ka pa. But as long as you are living, as long as buhay ka pa, andun ka pa rin sa pwede mo pa rin enjoyin lahat ng pinangahawakan mo sa Diyos. Oh, hallelujah. John 3:18, whoever believes in Him is not condemned. Hey! Ito yung kailangan buhay na buhay sa'yo to. Mawala na lahat ng alam mong pinaniniwalaan mo. Huwag lang po itong bagay na to. Please. Bago tayo dumating dun sa mga gusto natin, mga material, burahin na, magka-amnesia ka na't lahat. Please, huwag lang ito. Na Jesus Christ, sabi din, whoever believes in Jesus is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already. Ang hindi naniniwala sa Kanya, wala siyang ginawa, matik na, hindi po mahirap pumuntang impyerno. Wala kang kailangan gawin, impyerno punta mo. Wala kang kailangan paniwalaan, impyerno punta mo. Hindi po mahirap, kaya sinabi yung daan papuntang impyerno, luwag. Why? Wala kang kailangan gawin. Automatic yon. Pagkasilang mo palang impyerno, dating mo. But whoever believes, take note, believes in Him, is not condemned. Because they have not believed in the name of God's one and only Son. Yung mga hindi naniwala. Kita mo sa John 4:42. I love it! Kita mo naman, hindi ba ng one spirit talaga? Ano yung sinabi ni Pastor Nicky kanina? Yung sa John 4:24. Worship God in spirit and truth. Kasi yung Father naghahanap ng worshiper. Sinong kausap niya doon? Samaritan. Yung Samaritano na pinuntahan niya doon. Alam mo yung Samaritano na yon, na babae? Dahil naniwala siya kay Jesus, because she believed, ang ginawa niya, bumalik siya doon sa Samaria. At siya mismo pinag-share niya sa bawat isa. Alam mo, nakita ko yung Messiah. Sinabi niya lahat ng ginagawa ko sa buhay. Then si Jesus Christ nag-stay sa Samaria.
Ano mo sabi? Ang ganda, tuwan-tuwa ako dito. Pagdating sa verse 42, last verse nung John 4 na yon, they said to the woman, ito na yung mga tao na naniwala sa sinabi ng babae. Ano sabi dito? We no longer believe just because of what you said. Church, kung hanggang ngayon, pupunta ka pa rin dito dahil sa sinasabi namin, hindi totoo si Lord. Kung hanggang ngayon, pupunta ka pa rin dito dahil sa sinasabi ng ibang totoo ang Diyos. Baka may mali tayo dyan. Dahil pag pupunta ka dito dahil yung pupunta yung isa, pag hindi na pumunta yung isa, wala ka na din. But these persons na sinabihan ng babaeng Samaritano, ano sabi lang, we no longer believe just because of what you said. Now, we have heard for ourselves. And we know that this man really is the Savior of the world. Hoy, kung hanggang ngayon hindi pa convinced ikaw na si Jesus ay ang tagapagligtas ng mundo. This is the time. This is the time na talagang maniwala ka. Ano pa kailangan natin paniwalaan? Jesus died on the cross for the forgiveness of our sins. Itong sinasabi ko, napaka-importante kasi nito mga kapatid. Why? Kasi lahat ng desires natin dito na material, napaka-walang kwentang maliit na bagay lang yun. Ano lang yun? Tinga lang yun. Yung mga desires natin dito, napakamaliit na bagay lang yun. Kaya wag tayong madadivert na yung pagpunta natin sa simbahan, paglapit natin sa Diyos para sa mga bagay sa mundo. Naku po. Any desires that we have in this world, napaka-speck sawdust lang yun sa paningin ng Diyos. Ito, ang number 1 na kailangan naniniwala tayo, si Jesus na matay sa krus. For the forgiveness of our sins. Napaka-big deal po niyan. Why? There are many people na walang kumpiyansang lumapit sa Diyos. Dahil bakit? Hindi mo na, lalim ng kasalanan ko eh. Hindi mo kilala, pastor. Dami ako napatay ng ipis. Up to now, maraming tao walang kumpiyansa na humiling sa Diyos, mag-pray sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga tama yun. Tayo dapat na may mga alam, we should stand up and pray for them. Intercede for them. Ilapit natin sila hanggang matuto sila. Hanggang malaman nila na pinatawa. I love it. Doon po sa pag nagla-live po ako, thank you Lord talaga. Ito sinishare ko sa inyo ngayon, sabi ko nga, ito lahat mga naipon kong revelation kakashare sa kanila. Kasi marami po talaga doon na talagang hindi pa naniniwala na pinatawad na sila. Oh, hallelujah. Ang sabi sa Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins. Ewan ko sa inyo dapat seryosohin po natin to na si Jesus, tagapagligtas, si Jesus namatay sa krus. Sabi diyan, He was delivered to death. Ano ibig sabihin deliver? Bentang-benta na sa atin delivery sa panahon ngayon. Tama po ba? Dinadala. JNT, Shopee, Lazada. Jesus Christ was delivered to death for our sins and was raised to life for our justification. Pinatawad ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, pinatawad ka na. 100% pinatawad ka na. Oh, hallelujah. Bakit importante yan? Kasi pag alam mo na pinatawad ka na, sabi sa Hebrews 4:16, let us approach the throne of grace with confidence that we might find grace and mercy in times of need. Oh, hallelujah. Nung si Jesucristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang tabing, yung kortina napakalaki, napunit from top to bottom. Oh, hallelujah. Yung naghahati sa holy place at most holy place, may napakalaking kortina yon. Napakakapal. It's very impossible daw talaga na mapunit. At yung punit, mula taas. Pwede siguro mula baba.
O, hati tayo, diyan ka. Pero yung pagkapunit, sabi sa Bible, from top to bottom. Pinunit ng ating Diyos Ama yung harang. Para makapasok tayo na may kumpiyansa. Hallelujah. You should know that. We should know that you should believe. Ano pa kailangan paniwalaan? Jesus rose from the dead. This is very important. Yung iba kasi hindi naniniwala. Meron po kasi naniniwala kay Jesus, pero hindi naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Meron po niyan. Mga naniniwala kay Jesus, pero hindi naniniwalang muli siyang nabuhay. So dapat naniniwala po tayo dyan. Acts 2:24, but God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on Him. Oh, hallelujah. Next, number 4. Ito pa, paniwalaan din natin to. Jesus is seated at the right hand of the Father. And will come back. Babalik daw si Jesus. To bring everyone who believes in Him in His everlasting kingdom. Hallelujah. You should believe. Maniwala ka dapat dyan na babalik si Jesus. Ever wonder, yung kinakanta natin kanina, You'll Come, parang nararamdaman mo, parang gusto nang bumukas ng langit. Parang gusto nang bumaba ni Jesus. Bakit mahalaga po ito na naniniwala kang babalik si Jesus? Alam mo kasi sa bigat ng dinadala natin dito sa mundo, hindi po madali dito sa mundo. Sino po masarap na sarap yung buhay dito? Sa kabigatan ng buhay dito sa mundo, sa lahat ng mga frustrations mo, sa lahat ng mga aspirations mo, sa lahat ng mga disappointments mo, sa lahat ng mga hindi magaganda nangyari sa'yo, sa pagbabalik ni Jesus, baliwala na po lahat yun. Tama po ba? Baliwala na lahat yun. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Nakakapagbigay po yan ng hope, pag-asa. Yung alam mo yung bigat na bigat ka, gusto mo nang wakasan yung buhay mo. Pero the thought na si Jesus ay babalik, it will give hope sa puso mo. Kailangan nakaset na po tayo talaga doon sa pang-eternal. Hey, ewan ko sa inyo. Kanina ko pa sinasabi, mga bagay dito sa lupa, hindi mahirap ibigay ng Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Lagi ko po sinishare sa inyo, sa langit ang kalsada ginto. It just goes to say na yung kayamanan dito sa lupa, walang kwenta sa langit. That if God wants you blessed, God can definitely bless you. Materially. Walang imposible at walang mahirap sa Diyos. Kailangan lang itama natin yung paniniwala natin. Itama natin yung mindset natin. Oh, hallelujah. As long as you believe in Jesus, nothing will be impossible for you. Do you believe? Hanggat naniniwala ka kay Jesus, walang imposible. Ito yung summary nung kanina, nung 4. Believe in Jesus, nothing will be impossible to you. Pastor, grabe ka naman magsalta. Huwag mo kaming bigyan ng false hope. Hey, hindi po ako nagsabi niyan. Si Jesus po nagsabi niyan. May verse ba yan? May verse po yan. John 15. Ang ganda nito mga kapatid. Ewan ko sa inyo kung hindi ka ma-encourage dito. Ewan ko sa inyo kung hindi talaga hindi maging totoo yung paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos. Ano sabi sa John 15? I am the vine, you are the branches. Sabi ni Jesus, if you remain in me, kung mananatili ka sa akin, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's the reality of life. Alam mo, hindi po totoo na pag mayaman ka, masaya ka. Sino bang share nun? Pastor Nicky yata kahapon. Manny Pacquiao, billionaire. Pero sabi niya, napatunayan niya na hindi pera ang magbibigay ng satisfaction sa tao. Hindi pera magpupuno sa atin. Tandaan niyan, walang material na bagay ang kayang magpuno sa'yo. Doon sa pagti-TikTok live ko, may mga mayayaman.
Na mga dami rin nilang mga pinagpe-pray. Sila yung mga lagi nagbibigay ng mga gift. Dalawa lang nagbibigay ng gift sa akin dun eh. 2 tao lang, kilala ko na. Pero pala, pag kahit makakuha ka ng 1,000 na gift doon, ang equivalent lang nun nasa di pa nakakuha ng 1,000, ng mga 500 na gift, ang equivalent na nun 100 pesos. Nabada na? Puntuwa ako nung una eh. Wow! Nagbigay ng 50 na rose. Pagkabalik eh, wala pang 13 pesos eh. Kaya nga hindi nila pwedeng sabihin eh. Walang pwedeng magsabi sa akin doon na kaya ako ginagawa yon para sa pera. Wala, hindi. May nabara ako doon eh. Sabi, paano mo sabihin para sa pera? Eh sa gamit ko dito, sa kuryenteng paggamit ko dito, sa pagod, kung ako lang to, hindi ko gagawin to. Mahihayin ako eh, introvert ako eh. Nakikita kasi may nag-send ng mga pag-gift-gift pa isang rose. Alam niyo ba, nakukuha ko lang after ng isang live is wala pang 50 pesos. Kaya hindi niyo pwede sabihin na ginagawa ko tungkol sa pera. Pero hindi ko sila pinipigilan. Why? I know the principle. But if you will bless the man of God, you will be blessed. Hindi ko sila pinipigilan din. Oh, hallelujah. Ano next? If you do not remain in me, you are like, pakinggan mo ito mabuti. Kapag hindi ka raw nanatili kay Jesus, you are like a branch that is thrown away and withers. This is the reality. Tingnan nyo lahat ng mga umihiwalay kay Jesus. Natutuyo. Literally, even yung appearance. Lahat. Ang unang matutuyo spirit. Sabi sa Proverbs, a dried spirit crushes the bone. Nakakatuyo talaga ng aura. Pero pag naka-kay Jesus ka, 40 ka na, mukha ka pang 20. True! Di ba pag naka-kay Jesus ka, 30 ka na, happy birthday, Bricks. 30 ka na, kamukha ka pa ni Paulo Avellino. O tingnan, next. Verse 7. Verse 7, favorite ko. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. Hallelujah! Hallelujah! Whatever! Hindi po sinabi diyang i-ask mo lang yung mga spiritual na bagay, ask ka lang ng mga gantong bagay. Oh, no. That's a blank check that Jesus has given us. If we remain in Him and His words remain in us, ask whatever you wish. Nasasabi ko sa inyo to, hindi dahil sa pangarap ko lang. Nasasabi ko sa inyo to dahil testimony na po yan ng buhay ko. I always ask the Lord. Yung bahay na tinitirhan namin ngayon, ilang taon ko pong hinihingi kay Lord yun. Ilang taon ko naniniwala ako na ibibigay ng Diyos yun sa kanyang timing, sa kanyang tamang oras. I really do believe in that. Every day nag-pray kami ng anak ko. Included po sa prayer namin, thank you Lord for the new house. Ilang taon namin pinag-pray yun. And I really do believe it in my heart that it will happen, that God will give it in His time. I do not know how, I do not know when, I do not know where, but I know God will give it. Why? Because I remain in Him. And His words remain in my heart. I believe in His words. I believe in Him. That's why I believe, I ask for it, and God will give it. Hallelujah. Ito po maganda. Bakit daw ibibigay ng Lord sa atin yon? Verse 8. This is to my Father's glory. God will give it to you for His glory. Para malaman ng mga tao sa buong mundo na mga taong nananatili kay Jesus ay pinagpapala ng Diyos. Nothing. Walang iwi-withhold ang Diyos sa mga taong nananatili sa Kanya. I believe in that. Hanggang ngayon may mga pinag-pray pa ako kay Lord. And I believe gagawin ng Diyos yun. Totoo. Hindi ko na, ganun ulit. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero alam ko gagawin ng Diyos. Pastor, napaka-ano mo naman pala. Materialoso ko naman pala, kaya hindi mo. Balikan natin
Ulitin ko ba lahat na sinabi ko? Anong unang-unang pinaniniwalaan? Si Jesus. He is the way, He is the truth, and He is the life. Ito favorite verse ko. Isa to sa mga maraming seed na nakatanim sa akin. Romans 8:32. I really love this verse. Paborito ko po ito. Ito, lagi kong nasa-share to sa mga tao. Ano sabi diyan? He who did not spare His own Son. Sa Tagalog, siya raw na hindi niya pinagkait ang kanyang anak. But gave Him up for us all. Pero binigay sa atin. How will He not also? Ang ganda ng phrase na yon. How will He not also? Sa Tagalog, paanong hindi rin niya ibibigay along with Jesus, along with Him? Graciously give us all things. Hey, all things again. Para tingnan niyo mabuti. Huwag tayong masilaw. Uy, napakaganda pala kahit ano bibigay ni Lord. Tingnan natin mabuti, intindihin natin mabuti. Ibibigay daw ng Diyos kasama ni Jesus along with Jesus. Hindi apart from Jesus. Paano mo malalaman kung yung pagpapala mo ay galing sa Diyos? Paano mo malalaman kung talagang kalooban ng Diyos yung tinatangkilik mo ngayon? That's the sad reality na nakakaiyak. Maraming tao kala nila, I'm blessed. I'm blessed. Kaka-I'm blessed nila, layo na pala nila sa Panginoon. What is blessing? What profits a man if he gains the whole world but loses his soul? And on that verse, sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, anak. Kung si Jesus nabigay ko sa'yo, yung inihingi mo, maliit na bagay lang yan. Kaya kong ibigay sa'yo yan kasama ni Jesus. Meaning to say, you will become prosperous in life. Along, kasama si Jesus. I remember the illustration here. Buhat-buhat ka ni Jesus. Kasama mo sa landas si Jesus. The blessing is nasa path na kasama si Jesus. Hindi ka lalabas, hindi ka lalayo. Ang hirap, ang problema, faith is always being tested. Madali kasing magsabi na naniniwala ka. Madaling sabihin na, totoo, si Pastor Pao, kita mo yung bahay, binigay ni Lord. Madaling sabihin. Pero alam nyo ba yung taon ng iyak, taon ng struggle, taon ng hikahos, taon na gusto mo na sumuko, taon na mababaliw ka na, taon na inuuntog mo na yung ulo mo sa pader. Madaling makita madaling ma-appreciate at kainggitan yung result. But the process of waiting, doon po maraming bumabagsak. Marami ang huminto sa paghihintay. Faith is always being tested. Kung ang ginto raw, pinapadaan sa apoy just to prove if it is pure, ganun din daw yung mga pinananampalatayaan natin. Kaya ngayon tanong, hanggang saan mo kayang maniwala? Hanggang kailan mo kayang panghawakan? Sabi sa kantang Time Has Come, that time has come to stand for all we believe in. I believe. Now, bibigyan ko kayo ng warning. May warning dito pero mamaya may maganda ulit. Para balance tayo. Be careful not to sow seeds of unbelief. Mag-iingat po tayo na may mga kapatiran tayo na naniniwala, ganda ng paniniwala, positive. Tapos, may ginawa ka na, ay, hindi pala. Or may nasabi ka, nasasira mo yung pananampalataya niya, sira mo yung paniniwala niya. Mag-iingat po tayo. Sabi ni Jesus sa Matthew 18, verse 6-7, if anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble. Ano yung stumble? Matisod. Kaya mag-iingat po tayo rin sa mga kinikilos natin bilang Christian. Tama? Why?
Maraming nakatingin sa atin. Maraming pinapanood tayo, kaya nga maraming nabe-bless sa buhay natin. Pero marami rin ang natitisod. Ay, hindi, basta wala akong pakialam sa inyong lahat. Basta ako, Christian ako. I believe that God loves me. Bahala kayo lahat. Sabi nga ni Paul, ang ganda na example ni Paul na pwede mo nang kainin ng lahat. Di ba sabi ni Paul? Pwede mo nang kainin ng lahat. Pero, kapag nasa hapagkainan ka, na ang kasama mo ay hindi naniniwalang bawal kainin yun, wag mo na lang din kainin para hindi maano yung pananampalataya niya. Don't become arrogant. Ay, hindi. Dapat ganito ka. Ganito. Makipag-away ka na Ako nalulungkot po. Sa TikTok, sabi ko nga marami nang gumagawa nung ginagawa ko. Pero mas marami po. Mas marami, napakarami nang nagla-live na nagde-debate, nag-aaway. Ang galing pa naman sa TikTok, yung sa isang live, ang daming tao. Mga invite, ang dami nag-aaway talaga. Scroll up, ang dami nag-aaway. Ang maganda pa rito, minsan isang denomination, nag-aaway. Ang dami talagang magagaling. Eh sabi ko nga, sa akin kasi, pag nagla-live ako, may mga ganun din. Nag-start ng away, nagtatanong ganun. Wala, binigyan na ako ni Lord ng spill pag may mga ganun. Sabi ko na, I do not engage in debates, arguments, or to defend my faith or belief. Hindi ko po i-depensa kung ano yung sinasabi ko. Kung feeling mong mali ako, okay lang po. Kung feeling mong tama ka, okay lang din. Hindi mo na kailangan type dyan. Kasi nag-auto-block ako. Auto-block mo lahat yun. Why? Bakit? Why will I waste yung oras na makikipagtalo sa'yo napakaraming tao nangangailangan makarinig ng mensahe ng Diyos. Hindi ko sasayangin. Sabi ko nga, sa loob ng 2 oras, kulang na kulang. Kung pwede talaga, 24 hours gawin yun. Kaso hindi ko po kaya. 2 hours pagsalta is napakahirap. Kaya huwag natin sayangin. Ang mahirap pa dito, maraming natitisod. Maraming naguguluhan kung ano bang tama, kung ano nang mali. Sabi ni Jesus, nakakatakot. Nakakatakot yung verse na yun Dahil sabi ni Jesus, kapag ikaw rin nag-cause ng pagka-stumble niya, it will be better for them to have a large millstone hang around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Ang sabi sa Tagalog, mas mabuti pa raw na maglagay siya ng gilingang bato sa ulo niya, tumalon sa dagat. Kawawa sa'yo, Jesus Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come. Talagang mangyayari daw po yun sa mundo. But woe to the person through whom they come. So mag-iingat po tayo sa mga buhay natin. Tama po ba? Mag-iingat tayo. Maganda na naman ang palataya ka. Makita ng mundo yung pananampalataya pinaniniwalaan mo. By any means. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo ba ang unbelief ay kasalanan? Unbelief is sin. At doon galit ang Diyos. Sabi sa Numbers 14:11, ito yung pagkatapos nila mag-espiya. Yung 10, sinabi, hindi natin kaya yun. Lalamunin tayo ng buhay ng mga yon. Ang masakit dito, yung buong bayan ng Israel natakot. Nagrebelde sa Diyos. Hindi naniwala na ibibigay ng Diyos sa kanila yung lupang pinangako. Alam mo, nagalit si Lord. Sabi sa verse 11, the Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? Hanggang kailan kayo hindi maniniwala? Hanggang kailan nyo lalapas tanganan? Yung mga salita ko, mga pangako ko. Kung hanggang ngayon hindi ka naniniwala, how long will they refuse to believe in me? How long will they refuse to believe in me? In spite of all the signs I have performed among them. Alam mo, especially sa panahon natin ngayon, sabi nga sa Hebrews 12:2, we are surrounded with such a cloud of witnesses. Ano ibig sabihin po nun? Kahit saan ka tumingin, may mga testimonies na. Kahit saan ka tumingin, makikita mo tapat ang Diyos. Sila nga dati, wala Literal lang talaga yung nakikita nila. Pero ngayon, nakasulat na sa Bible, nakikita natin.
Plus yung mga buhay pa ng mga tao sa paligid natin na pinagpapala ng Lord. Pag kayo ba nakakita ng mga taong pinagpapala ni Lord, anong attitude meron kayo? O for example, kila PK, sa kala Daniel, grabing blessing ni Lord sa kala. What attitude do you have whenever you see people na binibless ng God? Ang attitude mo ba, sila lang ata anak ng Diyos ah. Gaganon ba dapat ang attitude? No! Pag nakakakita ka ng mga taong pinagpapala ng Diyos, dapat masayang-masaya ka. Why? Because the same God na wino-worship nila is the same God na wino-worship mo. The same God na pinaniniwalaan nila is the same God na pinaniniwalaan mo. The same God na naging tapat sa buhay nila is the same God na magiging tapat sa buhay mo. Oh, hallelujah kayo. Kasalanan ang hindi paniniwala. Tandaan nyo yan. Pinaparusahan ng Diyos ang mga unbelieving people. Hey, pakinggan yung mabuti. Pinaparusahan ng Diyos yung mga unbelieving people. Kaya mapapansin mo, maraming Christians hanggang ngayon, hikahos. Hanggang ngayon, hirap na hirap. Why? Not because hindi sila mahal ng Diyos. It is because of unbelief. Inaayos ng Diyos ang paniniwala natin. Ano pa bang hindi mo kayang paniwalaan sa Diyos? Na ibigay niyang kanyang anak. Ano pa ang hindi mo kayang paniwalaan sa Diyos? That's why of the things that I'm praying for, of the things that I'm believing for, I believe it will all come to pass. Nagtatagal man, sabi sa Habakkuk 2 verse 3, nagtatagal man, hintayin mo raw. Because it will certainly come and it will not delay. Hallelujah. So do not become an unbelieving believer. All of us, we are called believers. Tama po ba? Di ba Christian tawag sa atin believers? We are believers, believer of Christ. Pero sa totoo lang, marami ang unbelieving believers. Mga hindi kayang maniwala. Paano mo mapapansin kung unbelieving believer ka? Meron kang pinag-pray na tumagal ng mga 1 taon, ganyan. Ay, iba na lang, Lord. Baka ayaw mo, Lord. Bago-bago ng isip. Hindi mo ba kayang manindigan na kaya ka talagang iligtas ng Diyos? Na kaya ka talagang itawid ng Diyos? Sabi sa James 1:6-8, but when you ask, take note, when you ask, kapag daw ikaw ay humiling, you must believe and not doubt. Hey, can you evaluate yourself right now? Is there something that you're asking God right now? Is there something that you've been praying for ng matagal na kay Lord? Oh, hallelujah. Because when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave in the sea. Ano meron sa wave sa dagat? Tossed here and fro. Alam nyo, pag nagtapon kayo ng bote na naglagay kayo ng sulat sa dagat, hindi nyo malalaman kung saan isla babagsak yun eh. Kasi yung current. Ganyan daw yung mga taong pabago-bago ang isip. Hindi malaman kung saan pupunta. Para raw siyang wave na tinotoss ng hangin. Kita mo that person should not expect to receive anything from the Lord. Kaya maraming Christian hikahos at hirap sa buhay. Dahil unang-una hindi sila sure sa kung anong gusto nilang hingin sa Diyos. Right now, kailangan, ano yung pang-apat na tinatanim? Kanina sinabi ko, vision. Hey, hello. Word, belief, faith, vision. Dapat may vision ka sa Diyos. Oh, hallelujah. You should see. Makita mo kung ano inahanda ng Diyos sa'yo. Makita mo. Pastor, kasi para ka nang nangangarap ng gising. Sabi nga sa Ephesians 3:20, the Message version, God can do it greater than what you even ask or think or imagine, even in your wildest dreams. Sabi po sa Ephesians 3:20. Ano ibig sabihin ng wildest dreams? Nangangarap ng gising, nananaginip ng gising. Alam mo yung parang naisip mo lang, uy, sarap siguro maging ganyan. If you believe that God can do it, God can do it. May testimony dito yan. Testimony nila Pastor Nicky, naglalakad sila ni Tita Mayando, di ba? Ay, isang araw,
bahay na ganyan. It may be foolish to some. But kay Lord, masaya ang Ama. Nakikita niya mga anak niya nagdi-desire dahil naniniwala sa Kanya. We are doing that. Nangangarap tayo ng malalaki, hindi dahil sa gusto lang natin ng mga material na bagay dito. Kaya nating mangarap ng malaki kasi nagtitiwala tayo sa Diyos na sinasamba natin. Na walang mahirap sa Kanya. Oh, hallelujah. Church, kung tama at positibo ang pinaniniwalaan mo, huwag mong hayaang mabago ito ng negatibo ng mundo. Kung ano yung paniniwala mo, huwag mong hayaan na mabago ito ng negatibo ng mundo. Alam mo, kasi nakakalungkot talaga. Kaya-kaya tayong i-manipulate ng mundo. Kita mo ito, kunwari ang tingin mo sa jowa mo, faithful na faithful. Talagang mahal na mahal mo yung jowa mo. Kagabi nagising ka daling araw, nakakita ka ng mga screenshots na as gigil na gigil ka, di ba? Gigil na gigil ka na. Inaway mo yung jowa mo. Baka may mga screenshot ka dyan Ganong kadali, mabago ng isip. Ito pa, isang example. Sa kwarto namin, yung pin light namin, na ganyan. Ito kay Pastor Lai kanina Kahit nakapatay, naka-off, may onting liwanag na ganyan. Mga residue na una, Residue, sa LED, normal daw yun, sinerch ko. Residue ng kuryente. Pero pinatingnan ko pa rin doon. Sa may-ari, kay engineer, nagpadalang tao. Alam mo, sabi sa akin ng tao, hindi naman daw grounded kasi maliwanag naman. Ano mo sabi sa akin? Sabi ko kasi, alam mo, siguro kung naniniwala ka lang sa multo, baka feeling ko nagmumulto na yan. Ginanong ko lang, biro lang. Alam mo, kasabi-sabi sa akin, hindi, may multo talaga dito. Sila kasi gumawa Diyan nga sa kabila Napatakbo ko dyan kasi biglang may tao sa taas. Sabi sa akin, ay buti na lang, hallelujah, praise the Lord. Wala na ako dyan Established na yung paniniwala ko sa Wala nang effect sa akin yung mga ganun Pero ang gusto ko sabihin, pag iba yung paniniwala ko, kayang-kaya ko kay manipulate. Kayang-kaya na akong takutin na pag nag-blink ulit yun. Wala na. Buo po ang paniniwala ko pagdating sa evil spirits Buo ang paniniwala ko pagdating sa evil spirits na hindi nila kaya ang mga may espiritu ng Panginoong Yesus. Hindi nila kayang magtagal doon. I'm there. Doon pa ako nagla-live sa kwarto. Lakas na mga loob nung napupunta doon. Wala yun. So, lang yun. Slow lang. Na gusto ko lang batukan na... Di ba alam na pastor ka usap mo? Gagaling. Huwag niyong hayaan na yung paniniwala mo baguhin ang negatibo ng mundo. Stick to what you believe kung alam mong tama, totoo. No matter the negative flow ng mundo, stick on what you believe in. Kahit nasabihin nila din, wala nang mangyayari sa buhay mo. Wow. Ay, naku po. Ngayon, kapag mali naman at negatibo ang isip mo, diyan mapapasok yung repentance. Ano po ibig sabihin ng repentance? Metanoia. Metanoia is change of mind. You need to change your mind. Kailangan mo baguhin yung takbo ng pag-iisip mo. Kung mali yung kung paniniwala mo, hanggang dyan ka na lang. Hindi, baguhin mo. Itama mo, i-align mo sa salita ng Diyos. I-align mo sa kalooban ng Diyos. Church, your belief should be based on the Word of God. Yung paniniwala natin, hindi po mahirap maglagay kung ano totoong paniniwala. Basta nasa salita ng Diyos, pwede mong paniwalaan. Kaya ako naniniwala na talagang papasaganahin ng Diyos yung buhay ko, kahit di ko alam kung bakit. Naniniwala ko, why? Merong sabi sa Word Jeremiah 29:11, I believe in that. John 10:10, I believe in that. Kaya kahit gaano kahirap yung buhay, maninindigan ako. Hallelujah. Hindi dahil belief ng iba ay dapat belief mo na din. Hey. Kasi maraming belief yung mundo. Naniniwala sa superstition, naniniwala sa swerte, naniniwala sa feng shui, naniniwala sa kung ano-ano. Itama mo yung belief mo. Iaayon mo sa salita at kalooban ng Diyos. It should be based on the truth. And the truth is Jesus. Oh, hallelujah. Di ba sinabi ni Jesus yan? I am the way, the truth. May natututunan pa tayo? Hallelujah. Now, speak what you believe. Patapos na po to. If you believe, you should speak it. You should say it. You should declare it. You should confess it. Dahil sabi ni Joyce Meyer,
Faith unspoken dies prematurely. Ano yung ibig sabihin nun? Kung pinaniniwalaan nyo yan, pero hindi nyo sinasabi, isang araw nakakalimutan nyo na yan. Wala na yan. Kung talagang naniniwala ka, lagi mong banggitin. I-share mo sa asawa mo, i-share mo sa jowa mo, i-share mo sa anak. Hallelujah. Kung naniniwala ka talaga, sabihin mo. Huwag mong i-declare kung ano yung nakikita mo sa sitwasyon mo ngayon. I-declare mo kung ano yung pinaniniwalaan mong gagawin ng Diyos. Oh, hallelujah. May sakit ka. Lagi pa lumalabas sa bibig mo. May cancer na yata ako. Mamamatay na yata ako. Ano na yata ito? Sabi nga, hindi mo na kailangan i-declare kung ano yung obvious. I-declare mo yung pinaniniwalaan mo. Magaling na ako in Jesus' name. Sabi yan sa 2 Corinthians 4:13. I believe, therefore I speak. May verse yun. Ano pa? The bleeding woman. Alam niyo story ng bleeding woman? Dinudugo na matagal. Sabi lang niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Ako'y gagaling. Wala siyang ibang pinagsabihan. Sarili lang niya. Pero sinabi niya. Tama po ba? Paano ko nasabing sinabi niya? Naisulat eh. Hindi naman may susulat. Hindi naman may susulat yun kung nasa isip lang niya yun eh. Di ba? Ibig sabihin, sinabi niya talaga. Ano nangyari? Gumaling po ba? Hindi. Gumaling. Ano sabi ni Jesus? Daughter, your faith has made you well. Ano ibig sabihin? Gumaling ba siya dahil sa kay Jesus? Gumaling siya dahil sinabi niya. Sabi ko nga, wala na tayong problema sa kaya ni Jesus. Hindi na wala tayong problema sa willing si Jesus. Kailangan maniwala ka. Ano pa? Centurion. Ano sabi ng centurion? Hindi mo na po kailangan pumunta sa bahay ko. Just say the word and my servant will be healed. Grabe. Hindi po in spontaneous. I believe, bago pa siya dumating makausap si Jesus, nakaset na siya. Tama? Sinabi niya na yon. Hindi na kailangan pumuntahin si Jesus. Kaya niyang pagalingin. So whatever you believe in right now, speak, declare. Ipag-pray nyo, iparinig nyo sa lahat, ultimo sa mga evil spirits. Totoo. Huwag kayong matakot. I-declare mo na, i-declare. Hallelujah. In conclusion, if you believe, you will persevere. Mananatili ka po talaga. Mananatili ka. Kung naniniwala ka, mananatili ka. Hindi mo hahayaan yung sirkumstansya ng mundo magpatigil sa'yo dahil naniniwala ka. Tama po ba? Ang totoong naniniwala, hindi huminto. Ang totoong naniniwala kahit napagapang, mananatili at magpapatuloy dahil naniniwala siya na ililigtas siya ng Diyos. Maniniwala siya na tapat ng Diyos. Kaya ako yung mga pinag-pray ko, wala na, manhid na ako sa sakit, manhid na ako sa mga heartbreaks, manhid na ako sa mga negatibo nangyayari sa mundo. I believe it will happen in His time. Hallelujah. Kakayanin mong magtiis at magtiyaga kahit gaano kahirap, kahit parang walang nangyayari hanggat naniniwala ka sa katapatan ng Diyos. And last verse po natin, now we'll close na, Hebrews chapter 10, verse 35. Do not throw away your confidence. Church, wag mo raw itapon yung kumpiyansa mo. It's about time na baguhin mo, i-renew mo, magkaroon ka ng renewal. Renewal of confidence kay Lord. Ha? Do not throw away your confidence. Why? It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what has promised. Oh, hallelujah! Kapag hindi ka ruminturaw, nanindigan ka, nagpatuloy ka pa rin, ginawa mo yung kalooban ng Diyos, matatanggap mo kung ano yung pinangako. Basta wag kang hihinto, wag kang bibitaw bigla. Hallelujah. Ito pinamaganda. In just a little while, He who is coming will come and will not delay. Oh, hallelujah. Maiiyak ka talaga eh. Kasi yung mga pinanghawakan mo sa mundo, bigla na lang matatabunan ni Jesus. Alam niyo yung nag-vape na bigla may mukhang lalabas? Yung nag-vape na bigla may lalabas na mukha. Parang ganun eh. Inaasahan mo yung mga bagay lang dito sa mundo. Pero magugulat ka, kakaintay mo, kaka-persevere mo. Madadatan mo yung mukha na ng Panginoong Jesus. Palakpakan si Lord. Thank you, God. Hallelujah. And to God be the glory.